Ang video na inyong mapapanood ay pawang mga trending news na nangyari ngayong linggo base sa personal kong obserbasyon. Kung ang mga chismis na nakalap ay totoo o pawang katang isip lamang, google nyo na lang. Ano na? Viewers' discretion is advised. So, okay na ba? Nabash na ba ng lahat si Ella Cruz? Dahil ito sa isang statement na binitawan niya na history is like chismis daw. In fairness, ang daming nag-react ha. Kesyo dapat daw ibalik na talaga yung face-to-face sa school. Dapat daw no comment na lang ang sinagot. Yung isa sabi kulang lang daw siya sa iodine or iodine kasi kulang ng letter E yung kanyang spelling. Ito namang isa, gusto pa yata siyang rekrutin. Para ano? Para makasama niyong mag-rally-rally sa daan. Mga mukha kayong undin. Total, nagmamarunong na lang din naman kayo eh. May tatanong ako ha. So, paano to? Dito sa History. Chismis noon, kasaysayan ngayon. Ilang season din tong tumakbo na ang sinasabi chismis noon, history ngayon. So, okay lang tong mga ganitong statement. Tapos itong mga to. History is merely gossip galing kay Oscar Wilde, isang Irish poet. History is gossip well told, sabi ng American writer na si Albert Hubbard. History is nothing but gossip about the past, ayon kay Gore Vidal, isang American writer. Kapag silang nagsabi okay lang. Ba't naman ganun, Mars? Selective kayo, ha? Ano ba kasing basihan para mapasama sa history? Ayon kay kaibigang Google, history is an umbrella term comprising past events as well as the memory, discovery, collection, organization, presentation, and interpretation of these events. Historians seek knowledge of the past using historical sources such as written documents, oral accounts, art and material artifacts, and ecological markers. Now, taking this definition, we can say na chismis is not like history. Kasi chismis is maybe a part of history. Okay na? Can we all agree on that? History may include chismis and verified facts. Example, yung pagkamatay nila General Luna at Andres Bonifacio. May actual data ba tayong hawak para ituro na sa Aguinaldo ang may kagagawa nito? Yung relasyon daw nila General Luna at Isidra Cuang, totoo ba talagang nangyari yun? O chismis lang yun noon? Yung pagpatay nga kay Sir Benigno Aquino, hanggang ngayon ay pinagchichismisan pa rin kung sino ba talaga ang may kagagawa nun. Ultimo nga yung mga history books natin. Ang sabi, kumulog at kumidlat nung nilibing si Ninoy. Pagtingin ko naman doon sa wedding history nung araw na yon, ang init-init. Ano na? Hanggang doon sa rambulan nila Lapu-Laput Magellan. Chismis lang pala yung si Lapu-Lapong nakapatay sa kanya. Wala tayong verified data sa mga kaganapan na yon. Lahat yon chismis na naging part ng ating history. Tapos dadadana naman kayo ng historical revisionism lang yung ginagawa ninyo. Gaya nga ng sabi ni Sir Winston Churchill, history is written by victors. Oy, ba't ang ingay-ingay nyo? Diba natalo kayo? Hindi, char lang. Okay lang naman i-revise yung history kung papunta ito sa kung ano ba talaga yung totoong nangyari. Ang masama is yung pagpigil nyo na matuklasan ng mga tao kung ano ba talaga yung mga nangyaring kaganapan nun. So yes to historical revisionism in uncovering the truth, and no to hindering historical discoveries. Also, Ma'am Ella, sabi ni Sir Lawrence, maging corrector ka na lang daw kasi. Wala lang. Yun ang sabi niya eh. Shout out lang ba? I hope you're ready kasi ready na ako para sa ating Chismis of the Week. Former Japan Prime Minister Shinzo Abe, sumakabilang buhay na, matapos mabaril ng isang lalaki na gamit ang isang homemade gun. Our deepest condolences po para sa bansang Japan. UK Prime Minister Boris Johnson magre-resign na dahil sa sunod-sunod na pagre-resign ng kanyang mga ministers. Ganun-ganun lang yun. Kasi kung hindi siya magre-resign, mapapasama ang kanyang partido. At sooner or later ay madadali siya ng vote of no confidence. At posibleng mapalitan sila ng shadow opposition. Sana all hindi na kailangan dumaan pa sa mahabang impeachment trial. O maghintay pa ng ilang taon para sa susunod na eleksyon. Kapag incompetent ka talaga, kick out ka sa parliamentary system. Laki ni Pansit Canton, pinare-recall sa ilang mga European countries dahil sa natagpo ang ethylene oxide na di umano'y nakakalasong kemikal. Napaisip tuloy ako, ever since college pa naman yun ang binabanatan ko eh. So far, buhay pa naman ako. Pag nilinaw ng kumpanya ay hindi daw galing sa Pinas ang production nito. At magkakaroon daw sila ng further investigation. Hop, hop, hop. Ay, sorry. Naghahanap daw kasi sila Kuya Will ng mga bagong dancers sa kanilang show na pwedeng kumita ng 75,000 pesos a month. Kuya Will! Magkano naman? Huli-huli sa isang CCTV footage ang pag-araro ng isang bus sa mga nag-aantay na pasahero sa Dumaguete City. Thankfully, wala namang nasawi, pero 3 minor de edad ang sugatan. Nas Daily nyo, nabidyohang nagsasabing, Fuck Israel. Yeah, fuck Israel. Depensa ng nasabing influencer na misheard lang daw siya. Dahil ang sinasabi daw talaga niya ay, I am Palestinian Israeli. Totoo ba? Panood nga ulit. Yeah, fuck Israel.
Ano sa tingin nyo? Nabibingi na ba ako o parang hindi naman ganun ang sinabi niya? Comment nyo nga below. Na-deny ang apela laban sa kasong cyber libel ni Maria Ressa, isang CEO sa isa sa mga least trusted news outlet sa ating bansa. Siya ay mapapatawan ng hanggang 6 na taon na pagkakakulong. Agad naman itong umapila sa Supreme Court. At syempre, nagngangawa sa Twitter na pakanado ito ni Marcos. Pabiktimang kaya kayo nadadali eh. Fake news pa more. Speaking of Rappler, finakit nilang isang pro-administration vlogger na kesyo hindi daw pinoprotektahan ng ating bulok na konstitusyon ang mga korap. Oo nga naman. Kayo talaga. Ay, hindi naman kasi pinoprotektahan ng 1987 constitution yung mga korap eh. Kaya nga dumadami eh. Tingnan mo nga kung pang ilan tayo sa mga korap na bansa sa buong mundo. Akala ko ba the best ang 1987 Constitution? Presidential system pa more. How I wonder kung ano kayang mga sistema ang ginagamit ng mga least corrupt countries eh, no? Parliamentary system ang karamihan sa kanila? Totoo ba? Pero wala naman kasi sa sistema yan eh, di ba? Nasa tao yan eh, no? Oo. Kapag Pilipino talaga, masasama ang ugali, tsaka korap. Kaya nga ganito tayo eh. Nasa tao yan eh. Yung mga tao sa Denmark, sa New Zealand, sa Singapore, Sweden, Finland, Canada, sila kasi yung mabubuting tao na hindi nagnanakaw. Nasa tao kasi yan. Hindi na sistema nila yan. Wala sa magandang sistema na meron sila. Nasa tao yan. Oo. Kaya mag-constitutional reform na kasi. Yes to FDI-friendly federal parliamentary. Speaking of constitutional reform, may isang congressman na nagsusulong ito ngayon sa Kongreso. Yun ang sinasabi ko. Isinusulong niya ang term extension ng president at vice president at maging eligible sa re-election. Ayun lang. Anyari. Band-aid solution na naman. Ayan na naman kayo. Ginugulo nyo na naman ang utak ng masa. Delaying tactics na naman. O personal interest na naman ang inuunan nyo. Federal parliamentary with open FDI ang kailangan. Hindi yung kung ano-anong kaletyahan niyang pinaggagawa nyo dyan. General, bigyan mo nga ng isa tong mga to. Ina mo. Makabayan Black, nagsumit ulit sa Kongreso ni apply ulit ang 25-year franchise ng ABS-CBN. Pagkano kaya ang bigayan sa mga to? Wala ba tayo dyan? Ano bang meron ngayon sa week na to? At ang daming congressman na pasala-salang pabibo. Yung NAIA gusto naman palitan ngayon ng Ferdinand E. Marcos International Airport. Nak ng putya naman, no? Kaya nga ayaw ng tao sa NAIA dahil pa-epa lang pangalan tapos ganyan. Kung yan ba, binabalik na lang natin sa original na pangalan niya na Manila International Airport. Sana all goods in the hoods tayong lahat. Isang electronic billboard sa EDSA ang nag-display ng isang birthday greeting para kay Madam Imelda Marcos. Ang kaso ay yung image na ginamit ay may copyright pala mula sa isang Marcos film director. Nag-sorry naman sila and they will take full responsibility daw. Ito ang pinagtataka ko. 93rd talaga? Be? 93rd? Tsaka ano yung mula sa graphic artist, diretsong display sa billboard? Walang senior graphic artist na magche-check? Walang project manager na kumilatis? Walang project coordinator na tumingin? Tapos bigla na lang pinote ng billboard operator na hindi nahahalata yun? Wala lang. Amoy na amoy ko lang naman kasi eh. Oh? Di nyo naamoy? Amoy propaganda eh. Natatandaan nyo ba nung binabash nila sila Direk Darryl Yap at Ay de las Alas sa pagparody ng Seal of Quezon City sa isang nilang video? Eh, kamusta naman to? Ginawang burloloy sa corona ng talo ng kandidato nila eh. Ano na, so pag kayo pwede? Wow! Di ba bawal yan? Persona ng grata na din dapat ang gumawa niya na. Ano na? Speaking of Mama Lenny, ayaw talagang pakabog ng nanay niyo eh. No? May entry talaga siyang kasablayan every now and then. Recently, ginanap ang launching ng Angat Buhay program nila. At ito ang kanyang pambungad na sinabi sa kanyang speech. Hindi man tayo nagtagumpay, hindi man tayo nagbogi, nagtagumpay pa din tayo. Bukod sa hindi ka na nga makaugaga sa pagkuha ng iyong kodigo, eh ano pa yung sinabi mo? Hindi man tayo nagtagumpay, hindi man tayo nagwagi, nagtagumpay pa rin tayo. May tubig ba kayo dyan? Biogesic? Bioflu? O akin na lahat yan. Ha? Meron pa? Every hour, mag-a-accommodate po tayo ng 400 people. So 400 people every hour, that's 3,000 people today, no? Ma'am Shi, alam mo at this point, mas magugulat ako kapag hindi ka sumablay. Let's assume na 8 hours kayo nag-ooperate sa isang araw. So that's 8 times 400. 8 times 0 is 0. 8 times 0 is 0. 8 times 4 is 8, 16, 24, 32. So 8 times 400 is equal to 3,200. Munti ka naman. In fairness ha, konti na lang. O baka naman hindi natin pinanood yung buong video. Sige, rewind natin ng konti ha, para malaman yung sinabi niya. Mula 10 o'clock ngayong umaga. Mula 10 o'clock ngayong umaga hanggang 5 o'clock mamayang hapon, every hour, mag-a-accommodate po tayo ng 400 people.
So mula 10 ng umaga hanggang sa 5 ng hapon. So that's 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5. 7 hours times 400 is equal to 2,800. Wala talaga, mali pa rin. O baka naman around 3,000 ang ibig niya sabihin. Tayo na lang ang umintindi, no? Tayo na lang ang mag-adjust. So 400 people every hour, that's 3,000 people today, no? Tama ba? Tama ba yung math ko? Ay, mali na nga yung math mo, mali pa yung grammar mo. In a day, Ma'am Shi, in a day, hindi today. Medical, Dolphinal, Tiger Balm, ibigay mo na kasi lahat sa akin yan. Shoutout kay Sir John Wayne, isang OFW mula sa Abu Dhabi na nakakulitan natin sa nakaraang Facebook live session. Maraming salamat sa pa-Gcasher ha, you already. At yan ang Chismis of the Week. Ay, sino naglagay ng Gcash number ko dito? Grabe naman, baka may mag-send sa inyo dyan ha. Ay, naman. Hindi, pero malay mo naman. To show some love and support, no? Baka naman.